Hey, good morning po sa inyong lahat. Good morning! Take ko na rin itong opportunity na ito pala regarding sa sumali po nung retreat namin during the Facing the Giant dun sa 13 Martires. Thank you very much sa young people, kay Pastor Gary, kay Kuya Bob who supported all the way po nung 2 days namin na retreat. Thank you very much. That's right. Anyway, introduce ko po muna sarili ko. Ako po si Rory Burns. Lumaki po ako sa Australia. I grew up in Australia. I was born in Australia. Doon na rin po ako nagtapos ng aking degree. I finished my degree in Banking and Finance. Business Administration, major in Banking and Finance. Doon din po ako nagtapos ng aking psychology na nag-proceed po ako ng PhD for psychology. I'm a doctor of psychology. Okay, member po ako sa church ng Word of Faith Baptist Mission that's in General Trias, Buena Vista. Doon po ako member. Anyway, ako po personal testimony ko po itong sasabihin ko. Sa mga young people po na nandito ngayon, na sumali nung sa retreat, they got to hear me. They've got the chance to hear me during my testimony because nag-testimony din po ako doon. Pinakita ko kung ano yung giants na hinaharap ko. Ngayon na naman, ipapakita ko sa inyo paano po ako ka-thankful, kung gaano po ako ka-thankful sa kabutihan na ginawa ng Diyos sa akin. Okay? Ako po dati po talagang napaka-worldly ko po na tao. I want to show you my picture before and after picture of mine. Kung sino po para mas makilala niyo po ako. While nagsasalita po ako, you can pass the picture, okay? It's here. Baby's choice. Nung nag-aaral po ako sa Australia, when I was in my elementary and my college years, ang nag-high school ako, hindi po ako ganito itsura ko. Definitely, hindi po ganito. And then, hindi po ako awful po sa akin magsuot ng ganito. And then, hindi po sa tingin niyo po ngayon kung ano yung pagbabago ko, ang laki po ng pinagbago ko. Because I am a transsexual. Transsexual po ako. And being a transsexual po, syempre, kailangan ko po mag-maintain ng kagandahan ko noon. I have to take estrogen. I've been injecting myself every month ng estrogen. Kasi testosterone po ang hormones ng lalaki. Dati po, kasi po transsexual ako, I have to maintain the fairness of my skin at saka pino. Same thing sa lahat ng bagay para maganda yung nails ko, maganda yung buhok ko, and yun po ang ginagawa ko. Pero later years of my life, sabi ko, kasi 28 years old na po ako, lagi kong iniisip na, bakit hindi ako kontento sa ginagawa ko sa buhay ko? There is no such thing as for me. Di ba sinasabi nila, you can't buy happiness? No. You can really buy happiness if you wanted to. But you can never buy joy. Yun po ang hindi mo mabibili. Kasi there's always a part of our heart na ang Diyos lang po ang makakapuno nun. Sa buhay ko, kaya nga nag-psychology ako. Ang psychology kasi, hindi po na nag-psychology ako para po makatulong ako sa kapwa ko or mabasa ko yung kapwa ko. Ang reason po of being a psychologist is to study or to get to know about yourself. Ibig sabihin nun, nag-psychology ako kasi hindi ko po kilala ang sarili ko. So, syempre, as human as I am, marami po akong gusto sa buhay. Sa whole life ko, nung nag-graduate ako ng Banking and Finance, na-absorb ako. I was working at ANZ, Australian New Zealand Bank, in Victoria. That's in Melbourne, Australia. Nung nag-work po ako doon, pinapasuot po sa akin ang coat at saka tie. Hindi po ako komportable. I quit. Kasi right after nung nag-graduate ako, na-absorb ako. Pero they wanted to cut my hair off. Hindi ko pwede ipakakat ang hair ko.
isipin nyo na lang sa buong community of our, the student community, student body, chairman ako, president ako ng SSG or the government of the school, hindi ko nga pinaputulan ng hair ko, tapos ngayon mapuputulan ang buhok ko dun sa bank na where I used to have to work, supposedly mag-work. Noon na-absorb ako, pero they give me the policies, I can't do it. Sabi ko, syempre ayoko, yun ang charm ko, yun ang nagdadala sa akin. Yeah, during that time. It kind of funny, it kind of a very worldly thing, pero yun po yung totoo. And then, nung pumunta ako dito, nung nag-visit, hindi pa pala, pumunta pa ako ng Japan. I went up to Japan para po mag-culinary. At the International Culinary in Japan, that's in Tokyo, scholar po ako nung culinary, which is I'm mastering of pastry making, which is I'm chef pastry po ako. Pastry chef po ako, I'm making sweets. More on sweets naman ang sa akin. Hindi pa ako satisfied dun sa ginawa ko. I went up to Paris, which is in Milan. I went to France, sa Paris mismo. I went up to FIP, which is the Fashion Institute of Paris. Fashion designer din po ako. Lahat po ng yun, hindi po ako nagagalak, hindi po ako naaaliw. Lagi akong may hinahanap, and I don't know what was that until I got to the Philippines. Last 5 months ago, or 6 months ago, I was here, May of just this year, for vacation. Hindi po alam ng mami ko na nagbago po ako ng anyo, nagbago na po ako na dapat po nakalubod-lubod sa Panginoon. Ganito na itsura. Amen. Ang alam lang po ng mom ko, I'm gonna be visiting Philippines for 2 weeks. In a week or 2 after, I have to get back to Australia because I'm proceeding my law. Kasi may scholarship ako in Victoria, which is La Trobe University, ng Bachelor's of Law. Because I've been studying for how many years na. Naaaliw lang ako sa studies ko, but walang fulfillment, walang joy sa heart ko. And it was so happen, and I know it's God's purpose to bring me back in the Philippines kasi my mom is a Filipina, my dad is Australian, but he died 5 years ago. Now, nung bumisita ako dito, I know God has a purpose kasi without any connection, wala po akong mga masyadong kakilala sa Philippines. I only have my tita. Yung anak ng tita ko, my best friend na Christian. Namatay ang sister ng Christian na yon. Sinama niya ako bumili ng Corona. Dun po sa wake niya, sa burial po niya, sinama ako nung kaibigan ng cousin ko, si Cheche. I was with her, yung kasama yung Corona, dinala ko namin yung Corona, hindi ko kilala yung namatay, but I was saved there. Amen. Nung na-save po ako doon, nakarinig lang po ako ng preaching about God. Yung time na yon, in-accept ko si Lord, but nandun pa rin yung ways ko. Andun pa rin yung will ko pa rin po ang nasusunod. Because He gave me